Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll at syempre magbibigay mata natin word of the day at sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, Sanuel, a prisoner who already served 2 years of his sentence. Unfortunately, on November 8, 2013, that super typhoon landed on the facilities where Sanuel imprisoned, resulted to its great damage. And all the prisoner left except Sanuel. Yun. As a criminologist, Sanuel will receive blank. And so ang katanungan natin dito is, itong si Sanuel daw ay isang, kumbaga, siya ay nakakulong. Okay, siya ang prisoner. Pero nakapag-serve na siya ng 2 years sa kanyang sentensya. Sa hindi magandang dahilan, may bagyong dumating, which is super typhoon pa, noong November 8, 2013. Doon mismo tumama sa facilities kung saan nakakulong si Sanuel. Resulta ito ng matinding, kumbaga, pagkasira. Ito yung dahilan kung bakit yung mga prisoner ay umalis na. Pero ang sabi dito, all the prisoner left. Umalis yung mga prisoner, maliban lamang kay Sanuel. Kasi sabi niya, except Sanuel. So ngayon tinatanong ka, as criminologist, Sanuel will receive blank. Okay? Ilan deduction ba yung matatanggap ni Sanuel? Kasi hindi siya umalis eh. Letter A, 1/5 deduction of his sentence. Letter B, 2/5 deduction. Letter C, 2/8 deduction. Or letter D, 4/5 deduction. So, unang-una sa lahat, no, alam naman natin to class, which is dalawa lang na matatandaan natin. Ito yung tinatawag nating STAL, Special Time Allowance for Loyalty. So, ibig sabihin, dalawa lang yun eh, 1/5 tsaka 2/5. So, ikis na yung Charlie tsaka Delta dyan. Okay, now, dito tayo, analyze tayo. Kung 1/5 ba yung marireceive or 2/5 ba. Kailan nga ulit makaka-receive ng 1/5 class? Okay, makaka-receive ng 1/5 deduction sa kanyang sentensya kung ang isang nakakulong or prisoner ay tumakas siya nung may calamity, pero within 48 hours ay bumalik siya after the announcing of the lapse of the calamity, announcing of the president. Sabi ng presidente, okay, wala nang calamity, bumalik ka agad within 48 hours, hindi pasok yon. Makaka-receive ka ng 1/5. So, ibig sabihin, ang 1/5 pala, ito ay ibibigay sa mga preso na which is tumakas during may calamity, pero bumalik naman kalaunan. Tumakas, pero bumalik. That is called, makaka-receive ka ng 1/5. Pero, kapag ikaw ay hindi talaga tumakas during calamity, ibig sabihin, makaka-receive ka ng 2/5. Okay? Sa bagong batas po kasi natin, pag tumakas ka at bumalik ka naman within 48 hours after announcing the lapse of the calamity, makaka-receive ka ng 1/5. Pero kapag ikaw ay hindi tumakas, ay makaka-receive ka ng 2/5. Pero dati kasi sa lumang batas natin, sa Revised Penal Code, pag ikaw ay tumakas at bumalik, same lang 1/5. Pero pag ikaw ay hindi tumakas, wala kang makukuha. Kaya dapat sa lumang batas, tumakas ka talaga. Kaya binago siya ng ating batas. Ang sabi ng ating batas, napakaano naman nun, hindi nga siya tumakas, di ba? So, mas malaki yung makukuha niya. Kaya yun nangyari. Sa bago natin yan, tandaan natin, kapag ang preso ay tumakas during calamity, pero bumalik, 1/5 yan. Pero kapag may calamity at hindi talaga siya tumakas, nandun lang talaga siya, nanatili siya sa kulungan, okay, that is considered 2/5 yung marireceive niya. So, ayun, ang nangyari dito, si Iman, sabi, all prisoner left except, sabi hindi siya tumakas. So the correct answer is 2/5 yun. Okay? So the correct answer is bravo. And sana nakatulong sa inyo ito. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel Damasor Schuman, Villa Easter Villa Carlos, a CBRC National Lecturer and a Registered Criminologist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ng baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.